Magandang araw mga boss, welcome back sa Bat Expert PH. May nagtatanong sa comments natin kung pwede ba ang MCB 12N74B1 sa Kawasaki Barako 2, lalo na kung kickstart at electric start. So, i-plus ko sa screen, tingnan nyo po. Ayan. So, sa video na ito, ipapaliwanag ko kung pwede ba talaga, safe ba, at kung ano ang mas recommended battery. Real talk, real test, real experience, simulan na natin. So, meron tayong battery dito na ito po ay 12N7 lamang po ito ha. Ayan. 12N7 3B. Wala po kasi tayong stock na 12N7 4B1. So, assuming na ito yung 12N7 4B1, gawin natin example ito ha. Ito ay may capacity na 7 ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, water-based o di tubig kung tawagin. Ayan, meron kasi siyang upper level at saka lower level. Ito yung mga battery na bago bibilhin ng ating customer, lalagyan tayo mismo na nagbibinta o nagbibinta ng battery, tayo mismo ang maglalagay ng tubig nito bago natin ibigay sa kanila. Pero kung marunong naman sila at sinasabi nila na sila na daw dahil marunong sila, pwede rin naman po yun. Pero ang recommended ko, kayo po mismo maglalagay para iwas grounded kasi kung minsan kasi, lalo hindi sila sanay, masusobrahan ito paglagay ng tubig, malulunod po ito, masisira din po ang battery. Mas maganda na tayo o kayo po ang maglalagay nito para maayos kasi kabisado na po natin ito. Okay? So, ayan po ang itsura ng 12N7 3B. Ayan po. So, i-assume po natin na ito ay 12N7 4B ha. Kasi yun po ang pinakatanong nating customer, ng ating viewer na nag-comment. So, i-press ko sa screen, tingnan nyo po ang comment niya. Yan. So, assuming na ito yung 12N7 4B1, part 1. So, ano ang ibig sabihin ng 12N7 4B1 battery? So, ang 12N7 4B1 ay 12 volts. 12 volts po ito ha. 7 ampere hour. Ayan po, 7 ampere hour siya. Ito ay lead acid motorcycle battery. Common ginagamit sa small to medium motorcycle. Ibig sabihin, kaya nito mag-power ng busina, lights, panel, at electric start. Pero ang tanong, sapat ba sa Barako 2? So, part 2, pwede ba sa Barako 2? Ang sagot mga boss, yes. Pwede po gamitin ito, ang 12N7 4B1 sa Barako 2. Baka malito kayo ha, hindi ito 12N7 4B1 na battery, 12N7 3B battery lang po ito kasi ginawa lang po natin na example ito, for example lamang po o assuming lamang. Ay pagpalagay natin na ito yung 12N7 4B1. Pero sa actual ngayon, 12N7 3B lang po ito ha. Huwag po tayong malito kasi wala po sa tayong stock noon, out of stock. So part 2, pwede ba sa Barako 2? Ang sagot mga boss, yes. Pwede gamitin ang 12N7 4B1 sa Barako 2. Gagana ang kickstart, electric start, lights, signal lights, horn o busina. Dahil pareho silang 12 volt system. Pero may importanteng dapat malaman. So ano po yon? Ang Barako 2 ay 175cc engine, mas malaki ang makina kaya mas mataas ang kailangan na starting power. Pwede siya pero hindi siya ang best option. So sana maliwanag po yun ha. So part 3, ano ang recommended battery? Ang recommended battery talaga ng manufacturer o sa mga nagbibinta ng battery sa shop para sa Barako 2 ay 12E9 4B1 po. Mas mataas ang capacity, 9 ampere hour kumpara sa 7 ampere hour. Tulad nito, 7 ampere hour lang po yung mga yan ha. Mas mataas ang starting power, mas mabilis mag-electric start. Mas matagal malubat, mas safe at mas reliable gamitin. Part 4, ano ang mangyayari kung 12N7 4B1 ang gamitin? Based sa actual experience, pwede siya gamitin pero possible mangyari. Mas mahina ang electric start, mas mabilis malubat, mas hirap mag-start kapag malamig ang makina, mas maiksi ang battery life, pero gagana pa rin, especially kung kick and start ang ginagamit. So part 5, kung emergency o temporary use, pwede ang 12N7 4B. Tandaan po natin yun ha. Kung emergency or temporary use, pwede ang 12N7 4B. Pero kung long-term use, ang best choice ay 12E9 4B1 ang gamitin natin. Okay? Right?
Mas safe po kasi gamitin yon, mas malakas, mas reliable, mas bagay sa barako to. So ngayon papakita ko sa inyo ang 12E9 4B na nabanggit natin dito sa video na ito. Ito po ang itsura. Yan. Ito po ang 12E9 4B. Ito po ang match na recommended namin, recommended ko na battery na gamitin para sa barako to kick and start 175cc na Kawasaki. Yan po. 12E9 4B1. Yung isa naman nito, yung 12N7 4B1, yun na yung ginawa nating example, ina-assume natin dito. Pero 12N7 3B po ito ha. Huwag kayong malilito. Ayan. Ito kasi na battery, ang 12N7 3B, pangkaraniwang battery lang na regular kung tawagin siya. Kasi ang kanyang positive polarity ay nandito sa kanang bahagi. Ang negative polarity naman niya ay sa kaliwang bahagi. Diyan po. Ayan o. Pansinin nyo po. Ayan. Plus sign po yan ha, positive polarity ng isang battery, nasa kanang bahagi. Nasa kaliwang bahagi naman ang minus sign, negative, pulo, itong pulo ng battery, polarity, ayan. So ayan po ha. Unlike dito sa 12E9 4B1 na ang kanyang positive dito sa kaliwang bahagi, ayan. Nasa kaliwang bahagi ang positive at nasa kanang bahagi naman ang negative polarity ng isang battery. Kung pagtabihin natin, pansinin mo anong nakikita natin diyan, 'di ba? 'Di ba ang kanyang plus, ayan. Ayan pala, ang kanyang plus ay nandiyan sa kanang bahagi. Tapos ang plus naman sa reverse nasa kaliwang bahagi. Ayan po. Kung igagano natin, hindi siya magkaparehas. Kasi ang reverse 12E9 4B1 ito, ang positive polarity niya, ayan. Lapit ko ang camera. Ayan po. Diba? Pansin natin. Plus sign po yan. 12E9 4B po ito ha. Ayan. Ito naman ay negative yan. Kasi ito po ay regular lamang siya na 12N7 3B. Ayan po. Diba? Ang negative naman sa 12E9 4B1 ay nandyan sa kanang bahagi. Ang negative naman sa 12E9 na regular lang, ito po ay dito sa, ayan, kaliwang bahagi ang negative ng 12E9 3B. Ayan po, ayan. Sa kanang bahagi naman ang kanyang plus sign. So, hindi sila parehas. Ayan. So, yun po ang pinagkaiba sa dalawang battery na yan. Huwag po tayong malilito sa pagkakabit, sa pagbili ng battery. Kasi pag once na ito ang binili natin, for example, ito ang nabili natin, hindi tayo nagtanong-tanong muna, pagkakabit natin yan, hindi yan maaari doon sa lagayan, sa barako. Kasi baliktad yan. Hindi yan compatible doon sa motor na yon. Ito po talaga ang battery para sa Kawasaki Barako 175cc na may kick and start 12E9 4B1. So ayan po, sana maliwanag. So yun lang mga boss ang gusto ko i-share sa inyo at pinapaliwanag para magkaroon din kayo ng idea. Kung may tanong pa kayo tungkol sa battery, comment lang sa baba at sasagutin natin yan. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Ito ang Bat Expert PH, Real Talk, Real Experience. Salamat mga boss.